my beloved Boss Mike Severa. Pag-aresto kay dating Pangulong Digong, ang tunay na may pakana daw po. Kita nyo ha, mga kababayan, pakinggan nyo maigi to. Pakinggan nyo ha. Oh, Sinasabi po ng mga kritiko nung pag-aresto kay dating Pangulong Digong, ang ang sinasabi ng mga mga kritiko ng Pangulo at sumusuporta kay Digong, tunay na may pakana daw po ng pag-aresto ay ang gobyerno ng Pilipinas. kita nyo, isinisisi nila kay Pangulong Bongbong. Yung pag-aresto mga kababayan 2016 hanggang 2019 yung sinampang kaso kay Digong. Tapos sisisihin nyo si Pangulong Bongbong. Anak lang pating talaga kayo, nasa na yung pag-iisip ninyo. Under Marcos. Ano pong masasabi po ninyo? Ang una, hindi kami ang nag-file, hindi ang administrasyong Marcos ang nag-file. Hindi si Pangulong Bongbong Marcos at hindi ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang nag-file ng kaso. Kung hindi ang mga biktima. Kasama rito mga kababayan sa pag-aasiste ng butihing naging senador na si Mayor Trillanes ng Caloocan. Magiging mayor na ho yan eh. Yan ang katotohanan. Bakit po sisi kay Pangulo? Wala na bang iba? Tuloy. Ng kaso sa ICC, yung mga biktima mismo. Tapos yung mga kaalyado nila, yun yung unang punto. Hindi po natin masasabi yung administrasyon kasi hindi pa ho sila yung nakaupo nung time na final to. Correct. Kaya maliwanag hindi pa ho si Pangulong Bongbong Marcos ang nakaupo nung pinalhuyang mga kaso na yan. Ngayon, bakit po pinipilit kay Pangulong Bongbong Marcos? Unang-una po, kailangan nilang gawin yon para masiraan si Pangulong Bongbong. Para magalit ang tao kay Pangulong Bongbong. Halatang-halata naman, yung pagpapaawa nila, yung kailangan may background na malungkot, may background sad song. Sino? Si Bongo habang nagsasalita at nagpapaawa. Ganon. At isa pa mga kababayan, yung mga dextrose, oxygen hose na hindi naman nakakagabit sa oxygen tank, yung nanghihina, yung mga si Rodrigo Duterte, yung mga ganon-ganon, mga kababayan, yan po ay mga pagpapaawat kasama sa kanilang propaganda. Kung hindi nyo mapapansin, manood lang kayo lagi sa akin para mas maunawaan ninyo na itong grupo ni Digong ay pinagloloko kayo. Diba? Pangalawa, hindi rin ang administrasyong Marcos ang nagsabi na hurry up. Sila po yung nagmamadali, di ba? Sabi nga niya, bilisan nyo. Yun, mga kababayan. Si Digong mismo ang alin. Nagsabi niyan. Meron bang ibang nagsabi niyan? Di ba siya lang naman? Sabi niya, hurry up! Hurry up ng hurry up eh. Ano sabi niya? Dali, dito, hanapin natin. Hurry up daw eh. Nagmamadali si Digong eh. Ewan ko ba dyan? Ba't nagmamadali? Eto, pasok! Mr. Chair, I would like to ask, hindi ba nagkandamatay sila sa panahon na yon? Marami po. Sino-sino po ang mga pumatay? Wala akong listahan yan, ma'am. We have to go to the... Tawag nito. Hindi ko bit-bit. Ang bit-bit ko lang ho yung kindi. Mr. Chair, I would like to ask again, sa inyo po, nakaranasan, kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Mga 6 o 7. So Ewan what- ko kung natuluyan yung... Hindi ko na pinula up sa hospital kung natuluyan. Quote ko lang, ipaalala ko ulit, Mr. Chair, kasi mula din ito sa Senate hearings, I-quote ko lang po kayo, in Davao, I used to do it personally, just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Correct. Sinabi niyo po yan sa mga business leaders sa meeting sa Manila. At kung paano niyo ginode ang mga police officers to gun down suspects. Tama po ba? Yes, if they... Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako,
patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Narinig nyo? And then he said yes. Kita nyo mga kababayan, yan ho yung sinusuportahan nyo eh. Oo, yan ho yung sinusuportahan nyo. Ito pa. In public, shoot. Tingnan nyo mga kababayan kung gaano kasinungaling. Yan ho yung sinusuportahan na ho ng mga DDS. Pakinggan ninyo. I never said in public, shoot to kill. Kaya may order rin ganyan. Shoot to kill kayo. Walang pakialam dyan sa iyo. I don't give a shit kung anong... Ano yan? Digong versus Digong, mga kababayan. Salita ni Digong at salita niya. Salita niya noon at salita niya ngayon. Sinungaling. This campaign, shoot to kill, will remain until the last day of my term. My orders are sa police pati military. Shoot them dead. Kita nyo mga kababayan? Tapos, bakit ho kayo ngayon pinagtatanggol ito? Samantalang si Digong mismo galing sa bunganga niya yung pag-utos ng pagpatay na pinagbabawal sa mata ng Diyos, mata ng tao. Masama ang pumatay. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Di ba? Tuloy. Mahirap kayo. Oh. Sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala pakialam. Wala namang pakialam talaga sa atin yan. Mahirap tayo, walang pakialam sa mahirap yan. Magtiis tayo sa gutom tulad ng ginawa nung panahon yan. Ginawa niya yan. Kinulong tayo. Saan? Sa ating mga tahanan. Habang hindi tayo makapaghanap buhay. Tapos bibigyan tayo ng dalawang lata ng sardinas. Tapos trilyon yung kanyang inutang. Kita nyo nga mga kababayan, pag-isipin nyo yun. Isipin nyo maigi. Kung tama pa ba yung inyong pagsuporta dyan. Tuloy. I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. I hate corruption daw mga kababayan. Hindi daw siya nagmamalinis. Tingnan nyo mga kababayan, pakinggan nyo to ha. I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. Kita nyo, kahit naman siya aminadong nagnakaw. Naubos na, kakatago niya kung saan-saan. Mga kababayan, ano pang gusto nyo patunay? Sa bunganga mismo nahuhuli ang isda. Tandaan nyo yan. Anong isda to? Shokoy. kung ang isda nahuhuli sa sariling bunganga, mga kababayan, ang tanong, anong isda yan? Si Digong, Shokoy! Tuloy. Pop, utang ina ka, umuwi ka na. Kita nyo, minura niya si Pop. Sabi ni, umuwi ka na. PI ka, umuwi ka na. Sabi ko naman, May minister ng Australiano. Nirip nila. Pinagpilahan nila nga ito. Nagalit ako. Nagalit daw siya kasi dapat siya daw nauna sa Australiana. Alam nga mga kababayan, ewan ko na lang. Tandaan nyo po to mga kababayan. Tandaan nyo sa mga kababayan, nasusulat. Eto mga kababayan, gagamit lang ako ng verse. Sorry naman hindi ko po ito ginagawa. Pero ngayon mga kababayan, para sa karagdagang kaalaman, gagamit ako ng verse. Wag ko kayo wala tayong pipiliin ditong relihiyon. Opo ito, panoorin nyo. Babalita ng kasinungalingan. Ayan mga kababayan. Konekta natin yung mga ginagawa nila Banat Bay, nila Maharlika, at ng maraming vlogger nila. Kaya natin hindi ginagawa ang pagbabalita ng mga kasinungalingan dahil nasusulat Exodus 23:1. Ano sabi? Eto kay Cho. Huwag kayong magbabalita ng kasinungalingan. Huwag kayong magbabalita ng kasinungalingan. Ayan po. Sabihin po mismo yan sa banal na kasulatan. Bakit po ginagawa ng mga DDS yan? Sasabihin nyo,
Hindi naman. Kaila pa ba sa ating malilinaw ang kaisipan na yung ginagawa ng mga kampo ni Digong ay lantaran talamak ang puro fake news at kasinungalingan? Pero bakit ho? Bakit ho? Sinasabi nila mga kababayan, ay Lord, gabayan nyo si Digong. Paano nyo gagabayan yung taong hindi naman naniniwala sa Diyos? At paano naman mananawagan yung mga taong sumusuway sa kautusan na mismong galing kay bro? Kita nyo kung gaano mga kaipokrito? Makinig kayo. Eto na. Pasok. Huwag kayong magbabalita ng kasinungalingan. Hmm. Huwag kayong magsisinungaling para tumulong sa isang taong masama. Kita nyo anong ginagawa nila? Gumagawa ng mga kasinungalingan. Buti na lang dumating yung boss ko si Dayang nandito. Dayang, wala pa akong pangkape. Yan lang ang kaibigan ko, nabibiro ko. Ito na. Di ba? Huwag kayong magbabalita ng kasinungalingan. Sino ho gumagawa niyan? Yung kampo ng mga DDS. Huwag kayong magsisinungaling para tumulong sa isang taong masama. Sino ho ang gumagawa niyan? Sa mga kampo ng mga DDS. Kita nyo? Anong ginagawa nila? Tinutulungan nila yung taong masama. Sinong masama? Si Digong na nakakulong. Tama po ba? Sino ho gumagawa ng nasusulat sa banal na kasulatan? Exodus. 23:1. Ayan na, hindi na mabiro. Sabi ko sa inyo, si Inda hindi na bibiro yan. Thank you mag-Starbucks ako mamaya. Sabihin ko galing kay Dayang. Di ba? Sino ho? Pakisagot ho ako mga kababayan. Kung sinasabi na sa banal na kasulatan, huwag kayong magbabalita ng kasinungalingan. Bakit ho? Kasi kaya ho nasabi ng ating Panginoon yan, dahil ho, maraming malilinlang. At hanggang ngayon nalilinlang mga kababayan. Ang alin? Ang karamihan na sumusuporta kay Digong. Bakit ho? Nilalason ang paniniwala at isipan ng mga tagabalita nila. Kita nyo mga kababayan ko? Maliwanag na maliwanag yan. Ano pa sabi rito? Huwag kayong magsisinungaling para tumulong sa isang taong masama. Sino ho ba ang mga tumutulong kay Digong? Paki-comment naman. Di ba mga kababayan? Yan na nga eh. Tapos tatanungin nyo kung sino ang mabuti at kung sino masama. Di, maliwanag na mga kababayan na sila'y pumapanig saan? Sa kampo ng masasama at sa kadiliman. Ganun lang yung kasimple. Ang liwanag, di ba? Baby Nunez, thank you naman. Di ba? Ngayon. Sabihin nyo sa akin ngayon mga kababayan. Tayo po ay dumidepensya para lang sa katotohanan. Bakit po? Kailangan ho nating sumunod sa kung yung panuntunan ng ating gobyerno. Hindi po natin kailangan sumuway. Bakit ho mga kababayan tayo susuway? Kailangan ho yan nasa saad ho sa Biblia na kailangan magpasakop tayo sa ating mga mamumuno. Anong ginagawa nila? Sila ho ay sumusuway. Sila po ba ay para sa Diyos at para sa bayan na sinasabi nila? Yung pong sinasabi nila na sila daw ay para sa Diyos at para sa bayan ay maliwanag na kasinungalingan. Tanong ko lang mga kababayan ko, yung nagpakilalang pastor na Manyakis, naalala pa ba ng mga DDS? Tanong ko lang mga kababayan, nasan na ho yung mga manananggol ni Kibuloy noon? Yung pastor na nagpapakilala na para daw siya sa Diyos at sa bayan? Ano na nangyari? Wala na, mga kababayan. Nakalimutan na nila. Kung ngayon nakalimutan na nila, yung halos ibuwis nila yung buhay nila, kakantanggol kay Kibuloy,
Wala. Hindi rin malayo mga kababayan. Ilang linggo, ilang buwan, makakalimutan na rin nila si Digong. Tama ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!